Show ko po yung lingkod ng pangalan kay Papa Jackson. Hello sa inyo lahat. At ako naman po si Gandang Kara, nag-iisang checks ng radyo. Hello! Paano kung maging dalawa kayong chicks ng radyo? No? Sino isa? Di ko alam. Tinatanong ko lang kasi nag-iisa eh. Di nagdadalawa. Dad- Dalawa. Corny? Oo. Wala eh. 9:40 pa lang eh. Ano ba yan? Mamaya mga 10:30 Ano? medyo maayos na yung mga joke Sige, natin. sige. Yeah. You look stunning today. Umidlip kasi ako kanina sa bahay. Alam mo, iba nagagawa ng tulog nakaka-fresh. Actually, lalo na pag maaga ka natutulog. Marami nagagawa ang puyat ha, maliban sa mga medical implications ng puyat. Nakakainit ng ulo ang puyat. Oo, tsaka Ay, nagkakos ng mas Ng- madali kang magkaroon ng depression kapag lagi kang puyat. O kasi di ba hormonal imbalance eh. Oo. Di So, ba? hindi okay yung iyong pagtulog, 'di ba? Kulang-kulang, mabilis magiging magagalitin, magiging malulungkutin. Yan. If you focus on one thing, it will be successful. Focus talaga. Eh, Para di sa focus akin. ka madalas. Paano yun? Oo, di focus talaga ako. Oo. Aminado naman ako dyan. Tsaka alam mo, At kahit saang bagay, nag-work yun. Na kapag nag-focus ka sa isang bagay na gusto mo talaga, makukuha mo yun at magiging successful tama. ka. Tsaka isama mo sa learning yung try mo makinig sa mga tao may experience na. O, ikaw din. May nag-uusapan Ano? dito na go show. Kasi naalala ko Nakikinig ako, di ba? Excuse me? Di ba? Oh. Tigilan mo. Ilang beses na ako pinangaralan, sabi ko, oo nga Hindi, eh. nung sarado na. At least nag-a-accept. Nung sarado na. Pero nung time na nabubuksan ko pa lang siya, dami kong tips sa'yo. Sabi ko makinig ka sa akin kasi magsasyam na taon na akong nagnegosyo. Oo na nga. Mm? At may maganda, tama ba ako, di ba? Dami kong, pero maganda yon nangyari sa akin kasi Baka nag-work sa'yo. kinuwento ko ng kinuwento bago ko mailabas. Hindi ko pa nailalabas, no? Ang dami ng order kasi nakwento ko na eh. Lahat naman kinikwento mo. Eh, kilala niyo Wala naman ka ako. naman hindi kinikwento Wala, kahit tigil negosyo. talaga eh, oh, di ba? Iba naman yung sa'yo. Ikaw naman kasi lahat. Iba yung sa akin talaga, sa Kahit iyo. nga hindi na dapat ikwento, kikwento mo eh, di ba? Yun lahat, ikwento mo. Eh, transparent kasi talaga ako. Oo. Oo. Kahit alam mo sabihin secret yun ha, ikikwento mo pa din. Hindi, kailangan mo ko sabihan na may kukwento ko sa'yo ha. Sikreto Ano ka? ito. Excuse me, ilang beses ko sinabi sa'yo, secret lang yun ha, Oo pero nga. lagi ka nadudulas. Hindi ko naman nakwento. Nasipa mo naman ako sa ilalim na lamesa noon. Hello, boss. We are, analyzing it now. We are almost a polar opposite of each other. No? Yes, sobrang Diba? naman opposite naman talaga North, tayo eh. North Pole, South Pole tayo. South, oo. Diba? Oo. Bakit kasi pag parehong-pareho naman sa lahat? So, anong ibig mo sabihin? Walang walang... Oh. Parang may, parang may kahulugan Lakas na masabi. Ano ibig mo sabihin na pangit yung pareho, so magkaiba tayo? So, anong ibig mo sabihin? Ha? Yes. Ano sasabi mo dyan? Ano siya? Alam mo pag inuman, di ba minsan actually nakakainuman ko lang naman, ikaw. Sa pangit mo makainuman. Di ba? Ako? Isang Bakit ako lunok pangit? tapos magpapanggap ka ng lasing. Eh, hindi naman kasi ako nainom. Kaya nga. konting ano lang. Pero ako, pag magiinuman, lagi ako nagbabayad ng inuman. Ikaw ang laging ano. Lagi yan. Lagi ako nagbabayad. Ako lagi ang may, alam mo kung bakit? Bakit? Malakas ako mamulutan. Kumakain lang talaga ako eh. Kahit naman di ka malakas sumulutan, lagi ka namang nagbabayad. Actually. Oo. Parang Ikaw naman nag-i-insist lagi. parang role ko sa buhay. Oo. Naiirita kasi pag nililibre ako eh. Oh. Feeling ko, hindi ako kasama sa isang aya kung feeling ko, hindi ko kayang bayaran yung punta namin. Pero lately, hindi na eh. Pag ambagan na ako eh. Natuto na ako na, mayaman ako. Ganun ka, no? Minsan hindi ka nahiya sa akin, eh. Sinisingil mo ako 60 pesos. Grabe, di makalimutan. Sabi Ano ko, yung wala akong maalala eh. Naku, ako naaalala ko yung mga, Hindi na ako naniningil ngayon, excuse me. nilibre ko siya kahapon, 500 yung kinain niya, tapos nanghiram ako 60 pesos last year, di pa niya makalimutan ngayon. Kasi utang. Pero kasi, tama, ganun ka kasi. Pag utang, Oo. kahit na 5 pesos lang, kailangan ibalik sa'yo. Ang pagbabayad ng utang, doon mo nakikilala ang ugali ng isang tao kung marunong tumupad. Nung nakaraang buwan, nakigamit ang credit card mo. Ah. Di ba, 6,000. Hindi ko nga inano yun eh. Pero,
Inaantay mo bang bayaran ko? Kasi minsan pag magkasama tayo, nakatingin ka sa akin ganun. Hindi naman, hindi. Kasi wala pa naman bill. 1 month pa naman yun, kaya hindi ko naman inaantay. Pero inaantay mo na, babanggitin kaya niya yung 6,000. Ganun. Hindi, mag-aantay ako after 1 month. Doon pa ako magsa-start. Pero hindi mo nakakalimutan. Hindi ko nakakalimutan. Talaga? Pero kung hindi mo nababayaran, okay lang din. Hindi naman din okay. Pero bayad na ako. Oo. May utang ko sa mga Advance ka nga eh. 75 pesos. Hindi, wala pa naman bill yun eh. Mga ganun. 75 pesos. Kasi di ba nung nagpapasa ka sa akin sa GCash, parang kulang ng 75 pesos yung pinasa ko sa'yo. Doon sa ginagawa. Sabi ko nga, ano ba, okay na nga yun. Hindi ako naniniwala. Okay nga yun. Ways. Ako naman, madali akong hiraman ng mga, pero na 500 dyan. Pag meron, 1,000. Ganun. Nakakalimutan mo na. Hindi ko nakakalimutan yan. Hindi ko lang ugaling maningil. O dito Pero, natandaan mo din. may pero ako. Mm. Pero pag manghihiram ka sa akin ulit, kailangan mong banggitin mo sa akin. May utang pa ako sa 1,000 na napahiram ulit. Para alam ko na hindi mo kinalimutan yan. Kasi doon ako nababad trip eh. May ganyan naman kaibigan. Oo. Na? Pahiram akong 3K, 2K, 3K, 2K. Every now and then, di ba? Ako pa nagpapahiram ako. Pero Tapos walay na. nababad trip ako pag hihiram siya ulit. Hindi niya binabanggit na may nauna siyang hiniram. Kasi nga, feeling niya siguro hingi na yun. Ano yung zero? Ano? Anak kita? Yung anak ko nga eh. Budgeted yung kanyang allowance eh. Tapos, Tanda mo. oo naman. Ako naman, di ako mapakali kapag may hinihiram ako. Di ba kahit sa'yo, pasend naman ako sa halimbawa, quota ko ng for today, pasend naman ako sa GCash ng ganyan. Talagang ay may kita po kinabukasan, nasend ko Okay, na. lalaki kita sa ganyan. Ganun ako, hindi ako napapakali na may utang, hindi ko talaga kaya. Pag travel tayo, hati tayo sa ganito. Di ba? Maalala ko. Di ba? Babalik ko. Ito yung hatian natin ha. Ano yun? Di ba? Hindi ko na maalala. Pag travel natin. Yung Hindi ko na maalala. Ganun, pag travel namin ganun. Ano hati? Hindi naman ako naghahati Dahil nagkukusa ako, no? Excuse me. Ano naghahati? Hindi Basta, ko magets. Umutang ako? Hindi ko maalala. ang gulo mo naman kausap. Hindi nga. Wala naman ako. Hindi, di ba kumukuha ako, binabalik ko agad. Kasi nga, hindi ako napapakali talaga. Kaya nga, ganun nga. O, sige na, okay na. Alam mo? Oo. Siguro dalawa. Two things na doon na lang ako magbe-base sa turo sa akin ng lola ko. Yan. Number 1, para sa mga anak, igalang niyo yung mga magulang niyo. Huwag mawawala yung respeto. Kahit anong mangyari, huwag sasagot. And sa mga magulang naman, huwag niyong inisin ang inyong mga anak. So, yun yung lagi ko natatandaan. Kasi yun laging binabasang Bible verse sa akin ng lola ko. Yun. Nagsalita siya. Hindi ko alam kung dahil hindi kasi natin pwedeng i-judge kung bakit niya nagawang magsalita or bakit din nagawang mag-post ng nanay. Ako kasi hindi ako yung mag-judge agad kasi buhay nila yan eh. After Actually, all, ugali mo yan. Mahirap mahirap ako mag-judge ng tao. Mahirap kang utuin sa ganyang bagay. Pag kwento, you vet the story. Lagi ako objective. So, lagi ko iniisip yung hindi bad side, yung good side. So, siguro, kaya nag-post yung mama niya because may hinanakit or baka may away sila na mali nga kasi sa social media niya ni rant. Pero, baka may nararamdaman talaga siya na hindi niya na makontrol nung time na yon. Same with, Carlos Yulo na siguro kaya din siya nakapagsalita kasi triggered na siya and everything. Hindi rin natin alam kung ano yung pinanggagalingan niya. So, doon lang ako sa part na hindi kasi natin sila kilala both. Just keep on trying to remind her. Remind mo na siya lagi kasi mas mahirap na magbago kapag na more na mas matanda ka na eh. Tama. Kasi na-build na yung yung personality mo, yung character mo, yun na yun eh. So, konting adjustment na lang yan. Basta wag ka lang mapagod na sabihan siya na wag mo na lang ikwento kasi napapahiya ako. Oo. Nahihiya ako na Magandang ganyan pag-usapan. approach Yung na. ganun lang, oo. Mahal ko na ikwento kasi napapahiya ako. Chismosa ka eh, no? Actually, depende talaga sa approach yan at depende kung paano mo sasabihin sa nanay mo or sa kapamilya mo. Pero pag ang ginawa mo, bakit naman kasi kinikwento mo lahat? Parang attacking kasi yun eh. So, parang ina-attack mo siya. So, Pag ganun, adjust ang ka. gagawin na nanay mo, pupunta ulit sa Ma-high pinsan mo. blood siya. Alam mo, inaway ako ng anak ko. Dahil kwento ko Sinabihan sa ako inyo na na bakit kwento ko sa inyo na walang trabaho. Sabi niya, totoo na walang trabaho yun ah.